Isang ina na sa gitna ng matinding pasakit at pagkabigo ay piniling wakasan ang sariling buhay kasama ang kanyang mga inosenteng anak. Ang dahilan? Isang asawang nagloko at sumira sa pundasyon ng kanilang tahanan. Noong una, ang akala ng lahat ay isa lamang itong aksidente, isang malagim na sunog na tumupok sa kanilang bahay at buhay. Ngunit sa paghupa ng usok, lumabas ang isang katotohanang hindi kayang tanggapin ng kanilang pamilya. Ang trahedyang ito ay hindi pala gawa ng tadhana, kundi isang krimeng pinagplanuhan ng mismong ilaw ng tahanan. Paano nga ba humantong ang isang ina sa ganitong karumal-dumal na desisyon? Paano niya naitanim sa kanyang isipan na ang pagsasama sa kanyang mga anak sa kamatayan ang tanging paraan para makatakas sa pait ng pagtataksil? November 25, 2025. Habang ang lahat ay himbing na natutulog, isang nakakangilabot na balita ang nabulabog sa buong Pilipinas. Isang apoy ang tumupok sa isang tahanan sa Davao City. Isang apoy na sa unang tingin ay tila aksidente, ngunit sa likod ng mga abo, isang madilim na katotohanan ang nagtatago. Hindi ito simpleng sunog. Ito ay isang trahedya kung saan ang mismong ilaw ng tahanan ang naging mitya ng kamatayan ng kanyang dalawang musmos na anak. Bakit magagawa ng isang ina na wakasan ang buhay ng sarili niyang dugot laman? Ano ang nagtulak sa kanya sa gilid ng bangin? Ngayong araw, hihimayin natin ang kwento ni Daphne at ang nakakalunos na sinapit ng kanyang pamilya. Bandang 2:40 ng madaling araw nang makatanggap ng ulat ng Bureau of Fire Protection Kalinan. Sa isang tahimik na barangay sa Davao, isang bahay na gawa sa light materials ang nilalamon na ng nagngangalit na apoy. Dahil sa daling masunog ng materyales, mabilis na kumalat ang apoy sa buong kabahayan. 3:00 na ng madaling araw nang tuluyang maapula ang sunog. Ngunit sa pag-uupa ng usok, isang nakakapanghilakbot na tagpo ang tumambad sa mga bumbero. 3 labi ang natagpuan sa loob, magkakayakap, hindi na halos makilala dahil sa tindi ng pinsala. Sila ay kinilalang sina Daphne Patalordon, 35 taong gulang, at ang kanyang 2 anak, sina Cara Eloise, 6 taong gulang, at si Zar, 2 taong gulang pa lamang. Sa unang investigasyon, substandard na electrical wiring ang tinitig ng sanhi ng sunog na nag-iwan ng pinsalang aabot sa 45,000 piso. Ngunit dito, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang pamilya ng mga biktima ay tumangging ituloy ang investigasyon. Bakit? Dahil naniniwala silang walang foul play? O dahil alam nila ang tunay na dahilan? Mabilis na kumalat sa social media ang usap-usapan. Hindi aksidente ang nangyari. Sinadya mo ni Daphne na ikulong ang kanyang sarili kasama ang kanyang mga anak at sadyang silaban ang kanilang bahay habang sila ay nasa loob. Ano ang nagtulak sa isang mapagmahal na ina para gawin ang ganitong karumal-dumal na krimen? Ang sagot, isang wasak na puso at isang pagtataksil na hindi na niya na kayang dalhin. Bago ang trahedya, tila nag-iwan na ng digital suicide note si Daphne sa kanyang social media account. Puno ng pait at sumpa ang kanyang mga huling post laban sa kanyang mister na si Nile Leo Loren at sa kalaguyo nitong si Yat Sanchez. Sa isang post, ibinahagi ni Daphne ang larawan ni Nile kasama ang kalaguyo. Ang caption, "Sana masaya ka, malaya na kayo, pero darating ang karma sa inyo." Sinabi pa ni Daphne na dadalhin niya hanggang kamatayan ang kasalanang ginawa sa kanya ng asawa. Ngunit ang mas nakakadurog ng puso ay ang palitang ng chat ni na Daphne at Nile. Dito natin makikita ang desperasyon ng isang asawa. Hindi lang ang asawa ang kinumpronta ni Daphne, sinulatan din niya ang kalaguyo na si Yat Sanchez. Pinakiusapan niya itong lumayo dahil may asawa na si Nile. Ngunit ang sagot ni Yat, "Personal mong tanungin ng mister mo kung masaya pa ba siya sa'yo." Sa huling bahagi ng kanilang usapan, nagbigay ng babala si Yat, "Sana maging masaya ka. Huwag mong saktan o idamay ang mga bata.
dahil wala silang kinalaman sa atin. Sumagot si Daphne ng maikli. Goods. Isang maikling salita na may nakatagong napakadilim na plano. Ang kwento ni Daphne ay tila isang malagim na deja vu ng isang pangyayari sa Indonesia noong 2018. Si Evie Solastin, isang inang iniwan din ng asawa para sa ibang babae, ay nakagawa ng kaparehong pagkakamali. Dahil sa hilap ng buhay at matinding depresyon, pinainom ni Evie ng pamatay insekto ang kanyang 3 maliliit na anak bago niya kinuha ang kanyang sariling buhay. Parehong biktima ng pangangaliwa, parehong nilamon ng dilim ang isipan, at parehong inidamay ang mga inosenteng anak na wala namang kinalaman sa kasalanan ng kanilang mga ama. Sa kabila ng traedya sa Davao, may isang batang himalang nakaligtas. Ang panganay na anak ni Daphne ay natulog sa ibang bahay noong gabing iyon. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay habang buhay ng hindi maghihilom nang makita niya ang sinapit ng kanyang ina at mga kapatid. Ayon sa kapatid ni Daphne na si Lino, wala niyang idea na ganito na pala kabigat ang pinagdaraanan ng kanyang kapatid. Noong huling gabi nila, nakangiti pa unamo si Daphne, isang ngiti na tila nagbabadya na ng kanyang huling paalam. Isang pamilyang wasak, 3 buhay na nawala, at isang amang habang buhay na uusigin ng konsensya. Ang pinakamabigat na aral dito ay wala sa kamay ng magulang ang karapatang bawiin ang buhay ng kanilang mga anak. Ano man ang bigat ng problema ng mga matatanda, away mag-asawa, hirap ng buhay o pagtataksil, ang mga bata ay inosente. Hindi sila dapat gawing pambayad sa sakit na nararamdaman o gawing paraan para makaganti sa kabiyak. Ang nararamdaman ni Daphne at Evie ay napakasakit. Ngulit ito ay emosyon na pwedeng malampasan sa tulong ng panahon at suporta. Ang pagkitil sa sariling buhay at buhay ng mga anak ay isang permanenteng desisyon sa isang problemang mayroon pa sanang ibang solusyon. Ang mga post ni Daphne sa social media ay mga red flags o babala. Kung minsan, ang mga posts, chats o biglaang pagbabago sa ugali ng isang tao ay humihingi na ng saklulo. Bilang mga kamag-anak o kaibigan, kailangan nating maging mas sensitibo sa mga ganitong pahiwatig bago maging huli ang lahat. Sinasabi sa kwento na ang mga naiwang asawa ay habang buhay na dadalhin ang bigat ng konsensya. Ang panandali ang ligaya sa piling ng iba ay nagresulta sa pagkawala ng kanilang sariling mga anak. Ang aral, ang bawat aksyon natin ay may kaakibat na bunga at madalas, ang mga inosente ang nagbabayad ng presyo. Kung ikaw o may kakilala ka na dumaranas ng matinding kalungkutan o may planong sakta ng sarili, huwag mag-atibiling humingi ng tulong sa mga eksperto o tumawag sa mga hotline para sa mental health. May pag-asa pa at laging may ibang paraan. Kayo, mga ka-mystery, ano ang inyong saloobin sa kwentong ito? Sino nga ba ang tunay na may sala? Ang inang nawala sa katinuan o ang amang naging sanhi ng pagguho ng kanilang mundo? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang crime stories na magbibigay sa inyo ng aral at babala. Hanggang sa susunod na kwento, ako ang inyong narrator. Ingat tayong lahat.